Hi Pisces, kumusta po kayo? Hello po mga ate, mga dude, mga ka-high vibes, bumabalik bago at mga cross-watchers. Bago po tayo magsimula, reminder lang po, tarot readings are guidance, hindi po absolute. Wala po akong script, wala din po akong intentions na guluhin ang peace ninyo. I-trigger po kayo, kaya po sirain ang relationships ninyo. Please, use your discernment and intuition po. Remember, hindi ka late, laging on time ang mensahe ng Divine Universe. Kahit kailan mo mapanood ang reading na ito, it's meant for you right now. Kung ready ka na, let's see ano ang mensahe sa'yo today. Mga mensahe po mula sa inyong loved ones, sa mga mahal po ninyo sa buhay na nasa heaven na po. Yan, sa mga ancestors po ninyo. Mas malakas po yung energy na ang mga mensahe na ito para po sa inyo mga ating dude ay galing sa inyo pong ancestors. Lightning, ayan po. Tama-tama talaga kasi ito po ay halos nakahawig o halos kapareha po to ng Tower card sa original tarot deck. Lightning, Epiphany, Wake Up Call, Tower Moment, Divine Intervention. Oops! Napakaraming mensahe po para sa inyo sa mga Pisces. Healthy choices, sunglasses, meron po kayo ditong cassette. Yan nga po, lightning. Spirit team, maraming salamat po sa gabay at protection po ninyo para sa reading na ito. Mga mensahe po para po sa lahat ng mga Pisces. Oops! Okay. Thank you, Spirit team. Okay. I am not available. Pero mahal ka niya unconditionally. Totoong mahal ka nito, no, ng taong nagkaroon na link sa'yo, nagkaroon ng connection sa'yo. Maaaring ito ay past, yan, past romantic relationship o kahit hindi siya official, yung pakiramdam po ninyo na pareho ay meron kayong caring connections, emotional connections, o spiritual. Kasama na rin po nito, no, kasi nakita ko dito ay karmic po ito, no, kasi I'm not available, so maaari po ngayon ay nagkaroon ng third party situation o third party issue. At dahil nga po ito ay advice sa inyo na ito pong cassette ay outdated thinking. So ito po ay, ang nakita ko dito ay kailangan nyo na po talagang, or yan na po yung nararamdaman ninyo sa kasalukuyan na gusto nyo na talagang mag-move on, mag-move forward, kalimutan na siya or alisin na po yung hanggat maaari ay huwag na siyang isipin. Ayan po. Dahil alam mong hindi siya available para sa'yo. So, outdated thinking, papaulit-ulit po ito sa inyong isip. Lagi nyo po siyang naiisip na sana, ang ilan po nakita ko dito na sana maging available na siya sa'yo. Sa kakahintay-hintay mo, ganun pa rin. Maring naisip mo dati or nagde-daydreaming ka dati na maring ilang taon na ito nangyari ng kasagsagan ng sobrang, yung mga panahon na yun na sobrang mahal na mahal mo siya. Maring naisip mo na or hinihiling mo rin or maring gusto mo rin i-manifest dati na sana magkahiwalay sila ng partner niya para maging available na siya para sa'yo or ikaw yung piliin niya. Pero ito yun yung gusto niya sabihin sa'yo. I love you unconditionally, pero yun nga, I'm not available. So, yun, confirmation sa ilan na minahal ka, pero hindi talaga siya kailanman ay magiging available para sa'yo. Hindi siya. So, I know I mess up everything. Ito naman po yung sa ilan na mas pinili. Ayan po, oh. Healthy choices, ikaw ito energy mo to na mas pinili mo talaga na self-love, self-care, na mas maging masaya na makaalis na or makaiwas na po sa toxic na romantic relationship. Mas pinili mo na lang na mag-disconnect, mag-isolate ng sarili mo, parang naka-hermit mode ka dyan at nag-i-enjoy ka na lang. Ini-enjoy mo na lang yung kung anong meron ka. Ayan, lalo na self-care ito, no? Self-love. Ayan po. Na, kasi ginulo ng tao na to ang buhay mo. At aminado siya. I know I mess up everything. Okay. So, hindi healthy yung relationship.
Maaring ito ay recently lang or past o maaring sa ilan ay kasalukuyan po ito na nangyayari kaya mas gusto mo na self-care, self-love o healing, nasa proseso ng healing ang ilan po sa inyo sa hindi po magandang relationship. I can't stop thinking about you. Pwede po itong vice versa, ikaw ito o yung pong involved sa'yo o yung taong yun po ay sa past, okay? So, ex-husband, ex-wife, ex-partner, I can't stop thinking about you. So, yun po, iniisip ka pa rin, naalala ka pa rin, no? Ng ilan po sa inyo, ng inyo pong ex or kung kanino po kayo na-involved dati or na-linked dati. Kahit hindi po ganun sobrang seryoso, maaaring ito ay fling lang or nakikipag-date ka lang or nakikipag-LDR dati or pwedeng recently lang po ito, no? Yan po, I can't stop thinking about you. Pero meron din po ako nakikita dito na energy na ikaw ito, hindi mo pa rin makalimutan ang tao na to. So, I can't stop thinking about you. Yung gender, mga ating dude, i-adjust nyo na lang po sa kung ano yung gender at kung ano po yung sexual preference po ninyo, kung ano po yung, kung saan po kayo may interest o kung kanino po kayo nagkakagusto or nagmamahal, straight male, straight female, or LGBTQIA+. Hello po! Kumusta po kayo mga ating dude? Tuloy lang po tayo. Mga mensahe. Gaslighting. Meron po ditong parang nag-uumpisa ng gulo or maring iniisip ng mga tao na nakakakilala sa'yo na ikaw yung mahilig mag-umpisa ng gulo pero ang totoo sila yung energy na nakikita ko dito. External po ito, no? Hindi ikaw. Ang mas lamang na nakikita ko dito mga ating dude ay ikaw yung naagrabyado dito. Sila yung nagpapasimula ng gulo. So, gusto ka nilang i-involve sa gulo or sa anumang conflicts o chaos ito. Just being near you is intoxicating. Wow. So, talagang in love sa'yo, no? Maaring hanggang ngayon, or maari po yung kasalukuyan po ninyo na dinidate ngayon o ka-LDR o yan man po ay online dating app or yung random na stranger talaga na nakilala po ninyo at nagkaroon kayo ng special bond o magandang komunikasyon po ninyo at meron din po nakikita dito na office romance o kayo po ay magkatrabaho at talagang halos hindi kayo mapaghiwalay. Gusto nyo magkasabay kayo palagi na magnet mo siya. Yung parang yung may chemistry talaga. Magnetic, parang ganon, attraction ang nakikita ko dito, no? So, gusto niya talaga na laging katabi ka, kausap ka lagi, or nakikita ka niya palagi. So, yung significant person na kasama po ninyo, no, katrabaho po ninyo, na may gusto sa'yo, or, ayun nga po, nag-start na kayo ng dating, or close na po talaga kayo, ay hindi kayo mapaghiwalay. So, maaring hindi siya mapakali pag ikaw ay naa-assign sa malayo or kaya po ay yung may gagawin ka, may project ka sa labas at hindi mo siya makikita or hindi kanya makikita ng buong maghapon. So, hindi na po siya mapakali dyan. Kasi talagang nare-relax siya sa'yo at magaan yung pakaramdam talaga niya. Nakatanggal ka ng pagod para sa ilan. So, ganun po, no. Pwede rin po ito mga ating dude, hindi romantic partner o yung significant person. Pwede rin po ito mga ating dude na mga katrabaho ninyo, yung mga tao sa paligid po ninyo, yung mga followers po ninyo, subscribers po ninyo, yung mga sumusuporta po sa inyo, mga kaibigan, community, ayan po, mga ating dude na talagang intoxicating yung energy, no? Lagi ka nilang naiisip na maganda yung mga na-attract mo, mga trustworthy na mga tao, mababait. Okay. Magaganda ang kalooban. So, yun po yung nakita ko dyan. I don't react when people mention you. Meron po dito, no, yung ex po ninyo na hindi po hanggang ngayon ay maring ilang taon na po ito, hindi pa rin move on. Kaya nga po ang advice ay outdated thinking cassette. So, yan po ay
yung parang gusto niya na rin sanang mag-move on or kalimutan ka pero hindi, ayan o, I can't stop thinking about you. Hindi ka pa rin niya makalimutan at pag naririnig niya or napag-uusapan ka or marinig niya yung pangalan mo ay mas mabuti para sa kanya na hindi na lang mag-react kasi hanggang ngayon ay masakit pa rin yun sa kanya na hindi kayo ang nagkatuluyan, hindi kayo ang meant to be. Lightning, Tower, o yung sudden change, yung pagbabago. Okay, so ito po yun mga ating dude, no? Lightning, sudden change, shocking news, Treasure Island. Ito po yung clarification. Treasure Island, ito po ay 9. Wow. Wish fulfillment, may mga star. Ang nakita ko dito ay ano man po yung ginagawa, trabaho po ninyo, career o pinagkakitaan sa ngayon ay may popularity or sisikat, makikilala po yung brand, yung name, yung company, yung logo, yung ano man po yung product o services na ginagawa po ninyo or creative projects ay nandyan po yung wish fulfillment number 9. So, maring very significant po sa inyo ang number 9999. Angelic number, angel number 9 ay napaka-ganda po nito, no? Ito po ay abundance, success, lalo na po Treasure Island. So, yan po yung shocking news talaga o sudden change na masosorpresa ka. Nandito yon surprise, epiphany, transformation, talagang malaking transformation ito sa buhay po ninyo na ang ilan ay na magmumula ka dun. Yung panggagalingan mo ay yung laging kulang, laging may utang o hirap po sa pagbabudget o hirap sa pera, ayun po yung magbabago. Sign po yan ng sudden change or sa finance po ninyo sa pera. Sa career o negosyo po ninyo. Wow, napakaganda. Meron din po dito sa Treasure Island, maaring kayo po ay magbabakasyon. Yan, vacation, bakasyon, nakikita ko dyan. Mag-enjoy, magre-relax at maraming pera. May budget talaga para po sa bakasyon. Pwedeng ikaw, kasama mo family mo, kasama mo anak mo, or solo, or kasama mo yung best friend mo or romantic partner. Wow, the fates. Ito po ay yung star, wish fulfillment, o kayo po ay talaga nakatadhana na maging sikat o popular, nasa spotlight, public influencer. Kayo po ay sikat po or lalo pang sisikat. Sign po ito, no? Star po ito. The fates. Kasi tadhana mo talaga, star. Wow, destiny mo talaga na makilala. Virtual ang nakita ko dito, online, worldwide, ganun po. Globally ay makikilala po kayo, no, sa iba't ibang yun na po yung sa iba't ibang panig na po yan ng mundo na marami pong makakakita sa iyo or makakarinig ng kung ano man po yung gusto mong ibahagi sa mundo, sa humanity. 17, angel number 17 or number 8 po yan or angelic number, no, number 8 ay napakaswerte pong number, no, 888. Ganda po ng mensahe nito na kayo po ay talagang tadhana nyo talaga na makilala. Okay. At maibahagi nyo po sa buong mundo, globally, worldwide, na nakikita ko dito, ang inyo pong spiritual gift, ang special gift, ang inyong kakayahan, ang inyong healing. Kasi ang star sa traditional tarot deck, mga ating dudang star, ay healing po yan. So kayo po ay talagang biniyayaan talaga ni God. Yun talaga yung life purpose ng ilan po sa inyo, no? Ang inyo pong mission dito sa earth, dito po sa physical realm o sa ito po sa mundo, earth realm, ay mga ating dude. Ito po yung tadhana ng ilang kaya, the fates. Yan po, tadhana nyo na talagang sumikat, makilala, fame. Yan, maging famous. Yan po, sa spotlight at matupad yung mga pangarap po ninyo, yung mga dasal po ninyo, healing, magbahagi po kayo, makatulong po kayo na magkaroon ng liwanag or kagalingan, healing. May healing po kayo na power. Yan po. Thank you po mga ateng mga dude for spending time here. Always remember po mga fam, mga ateng, mga dude, mga ka-high vibes. Abundance comes in many forms. Hindi lang pera lagi. Kaya kung hindi pa dumarating ang hinihintay mo, baka blessings in other forms muna ang binibigay sa'yo.
Don't forget, kung gusto mong suportahan ng channel, subscribe ka na rin, like, share, and check out nyo na rin po mga Shopee affiliate links for tips and donations naman po. Click nyo po super thanks icon sa tabi po ng like, share sa ibaba ng video. Kung gusto nyo po ako ilibre ng coffee, click nyo na rin po coffee link ko po for tips and donations din po sa description and pinned comments. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Hanggang sa susunod po.